mag-aalas 8 na nandito pa kami sa labas ni Moymoy kasi katatapos ng swimming class. Sobrang busy ng mga bata dito sa Hong Kong kung alam nilang mga ano. Sa isang araw, I think 4 to 5 activities ang meron sila. So, ang pahinga na lang nila yung pagtulog sa gabi. Samantalang dyan sa Pilipinas, mga auntie ko, ang pag-swimming, natututunan lang natin dyan sa ilog. Pero dito, pinag-aaralan talaga nila mga auntie ko. Pag-swimming, pagsayaw, even pagkanta, lahat mga auntie ko. Lahat kailangan nilang matutunan at umattend ng mga activities at magbayad ng fee para lang matutunan yung isang activity mga auntie ko. Yung mga bata dito sobrang nakakaawa kasi kahit gabi na may mga activities pa sila, may mga klase pa sila. So, unlike sa Pilipinas mga auntie ko, sobrang na-enjoy mo talaga yung pagiging bata. Pero dito mga auntie ko, tignan nyo si Moymoy. Ayan, antok na kasi mag-aalas 8 na katatapos lang ng swimming class niya. Imagine, 4 years old mga auntie ko, and ganitong oras katatapos lang yung swimming class niya ng isang activities niya. Kaninang umaga galing kami sa isang activity niya, cooking class, and then tomorrow again, cooking class again. O diba, kahit pagluto, kailangan attendan din natin. So ganito ka-busy yung mga bata dito. Kawawa sila mga auntie ko, pero no choice sila kasi kailangan. Minsan naawa ko dito kasi pag uwi namin, bagsak na lang din talaga siya, pero kailangan pa niyang kumain. So ayan, waiting kami ng bus. Ayan, 4 minutes pa. So ayan, pagkatapos na ito, pagka-uwi namin, maliligo na siya, maliligo na din ako, tapos kakain kami ng dinner. Tapos bukas kailangan niya na naman gumising ng maaga kasi nga may cooking class na naman siya. 2 hours din yun mga auntie ko. So 2 hours din ako mag-aantay sa kanya sa labas. Hindi ko masasabing magaan or masarap ang pagiging isang nani or katulong dito sa Hong Kong. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo, walang mahirap mga auntie.